umagang ito. Amen, hallelujah. Truly nga ng mga kapatid, patuloy tayo magpapagamit sa Panginoon ngayong season at sa mga susunod pang season. Amen. Hallelujah. So napapansin nyo na parang namamagay yung mata ko. So recently lang kasi merong mga atake ng kalaban, no? Di talaga may iwasan yan, lalo na pag tatayo tayo sa harapan, amen. Pero tayo mga Christian, amen, kailangan natin tumayo, no? Kasi alam natin, mag-focus tayo sa karya ng Panginoon, amen. Hallelujah. Truly nga, ang series natin, di ba, breakthrough. Kailangan natin mag-breakthrough sa mga problema, no? Kailangan natin mag-focus lang sa karya ng Panginoon, amen. So yun nga po, papatuloy lang po natin ating series na breakthrough, amen. So ang title po natin is Stepping into a New Season with God, amen. So truly nga mga kapatid, no, excited talaga akong i-share tong devotion na to kasi feeling ko lahat tayo, no, ay nasa isang bagong season na ng ating buhay, amen. Minsan exciting yun, minsan nakakatakot, pero sure kasama natin si God sa bawat step natin, amen po ba, church? Amen. So bago po tayo tumako sa next slide, panandaliin mo po tayo manalangin. Amen. Panginoon Jesus, sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, truly nga, Panginoon, patuloy niyo pong sa atin ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. Truly, Lord God, kami nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God. At truly, Panginoon, buksan niyo po, Lord God, ang aming puso at isipan, Panginoon. Give us knowledge and wisdom, Panginoon, upang maunawaan po namin, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. And we claim, Panginoon, Lord God, na mangungusap ka, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, Lord God. We give all the glory and honor, Panginoon, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, kung meron po tayong mga Bible, buklatin po natin ang ating Biblia sa Romans 8 verse 28. Amen. Sabi po dito, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen. Truly nga, church, alam niyo yung feeling na parang ang gulo ng lahat. Amen. Tapos later on, marirealize mo na may purpose pala si God sa lahat ng yun. So ito yung sinasabi sa Romans 8 verse 28 na all things work together for good para sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Kahit di natin gets ngayon, no, may reason si Lord kung bakit tayo sa ganitong season. Amen. So instead na nagda-doubt tayo, amen, let's trust na He's working behind the scenes. Amen po ba, church? Yes. Amen. So ngayon po magpo-proceed po tayo sa 5 keys to boldly entering your new season. Amen. So okay, so paano nga ba tayo mag-step into a new season na may confidence? Amen. So number 1, find the glory in the current previous season. Amen. So basahin po natin sa 2 Corinthians 3:18. And we all, with unveiled faces, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from degree of glory to another. So amen, church. First, kailangan natin makita yung beauty at purpose ng season na kakatapos lang. Minsan puro reklamo tayo or move on agad. Pero sabi sa 2 Corinthians 3:18, habang tinitignan natin si God, tayo mismo ay nagbabago into His image. Amen? Ibig sabihin, bawat season, merong reason, merong lesson, at merong growth. Kaya, church, hindi nasasayang yung mga pinagdadaanan natin. Amen po ba, church? Amen. Amen. Hallelujah. So, sa number 2 naman po, honor the people who help you grow. Amen. Agree po ba tayo dito, church? Amen. Amen. So, basahin po natin sa 1 Thessalonians 5:18. Amen. Sabi po dito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. So, truly, church, huwag natin kalimutan yung mga tao na tumutulong sa atin sa mga nakaraang season. Amen. Maybe it's family, friends, or mga sa leaders natin, yung mga pastor natin. Kahit minsan hindi perfect yung mga relationship, yung mga tao pa rin na ginagamit si God, no, para matuto tayo. Amen. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. So church, let's appreciate yung mga people na naging part ng journey natin. Amen. Amen. Hallelujah. So sa number 3 naman po, sabi dito, you don't have to defend yourself from a past mistake. Amen? So, basahin ko po sa Mark 15, verse 3-5. The chief priests accused Him of many things. So again, Pilate asked Him, aren't you going to answer?
See how many things they are accusing you of. But Jesus still made no reply, and Pilate was amazed. Amen. Truly nga, church, no, ito minsan takot tayo mag-move forward, no? Kasi inisip natin yung past mistakes natin. Amen. Pero church, si Jesus, nga kahit inakusahan siya ng kung ano-ano, hindi siya nag-explain or nag-defend. Bakit? Kasi alam niya yung identity niya kay God. Amen. Ganun din tayo, no? Our past doesn't define us. Amen. Si God lang ang nag-define ng future natin. Yes. Amen. Hallelujah. So sa number 4 naman po, cut ties with people, places, things that are not supposed to go into the new season with you. Amen. So basahin po natin sa Philippians 3 verse 30 to 14. Ay, hindi ko po pala nalagay. So basahin ko na lang po. Sa Philippians 3 verse 13 to 14. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. So, church, ito yung mahirap. Minsan may mga tao or bagay or habits na hindi dapat natin dalhin sa next season natin. Sabi sa Philippians 3 verse 13 to 14, kalimutan ang nasa likod at ituloy at takbuhin patungo kay Kristo. Amen. So hindi lahat ng nasa past natin kailangan natin nabitbitin. Baka ito pa yung magbibigay sa atin ng ito pa yung magbibigay ng pabigat sa atin. Amen. So sabi nga, 'di ba, kalimutan ang nasa likod at ituloy at takbuhin patungo kay Kristo. Amen. Amen po ba, church? Amen. Okay, so sa number 5 po, last step po ito. Sabi po dito, step into the new season with great expectation. Amen. So, basahin ko lang po ulit sa Romans 8 verse 28 na, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. And then lastly, church, pumasok tayo sa bagong season na may faith at excitement. Hindi lang tayo basta nag-move on, kundi nag-level up tayo kasama si God. Amen. So sabi nga ulit sa Romans 8:28, He is working all things for our good. So kahit hindi natin alam yung mga mangyayari, we can step forward with confidence, knowing na hawak tayo ni Lord. Amen. So yun po yung mga 5 steps na kung paano tayo papasok sa new season. Amen. So ang last verses po natin is yung Isaiah 40 verse 28 to 31. Sabi po dito, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. Amen? They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. So, tuloy nga, church, na hindi tayo nag-iisa sa journey na to. Amen. Sabi sa Isaiah 40 verse 20 to 31, kahit mapagod tayo, si God hindi napapagod. Amen. Naniniwala po ba tayo, church, na ang Panginoon ay hindi napapagod? Amen. Hallelujah. Sabi ko dito He will renew our strength. Amen. So, kahit feeling mo na drain ka na sa past season, God is ready to refresh you. Just trust in Him. Amen. So yun lang, guys. Ayun lang, church. So alam ko bawat isa sa atin may bagong season na hinaharap. So pwedeng may excitement, may takot, or hindi mo sure kung ano pa talaga yung next. Pero ang mahalaga, hindi ka nag-iisa, si God kasama mo sa bawat step. Kaya let's step into this new season with faith, confidence, and expectation. To God be all the glory.